So, yo! Ako nga pa pala si Asian Lee. I'm repping the NPR, Northfield Records. So, we have a partnership with 2600 Streetwear. So, if you want to follow them, may mga socials nga po pala sila on Facebook, Instagram, and email. So, 2600 Streetwear, follow nyo lang sila. And if y'all want to know more about me, don't skip the video. Keep watching. So, yun nga pala, paano ko nga ba sinimulan ng music? Nag-start nga po pala siya noong kabataan ko. So, sumasali po ako sa mga compy na ganyan, modeling. So, my talent is really singing. So, it's in my blood. Family ko into instruments and musicians po sila and singers and all. And yun, nag-start siya ng grade 7 na realize ko na talaga mahilig ako kasi nasa CR lang kami ng best friend ko. Shoutout to you, Monica, Nikay. Kumakanta-kanta lang kami doon, freestyle and stuff like that. Tapos, dun ko na-discover yung love ko for music. Nag-influensya nga pala sa akin para pasukin ng hip-hop is, wala totally nag-influensya kasi naging lifestyle ko siya since nung high school ako nakikisama ako sa mga skaters. So, may history ako sa skating. And, syempre, syempre, mga patugtugan namin, hip-hop lang din talaga. So, dun ako nagkaroon ng influence sa mga friends din. And then, yun, na-realize ko, na-discover ko na nakakapagsulat din pala talaga ako ng kanta. So, yung mga nauna ko nga palang grupo, On The Spot, yun talaga, nag-start ko yun sa busking. And then, saka nakita, syempre, shoutout to you, Kuya Droys, ang aming head. Nakita niya ako ng galing. So, second is, yes, Northfield Records. Mga naging struggles ko din pala nung pinasok ko yung hip-hop is, ginajudge kami lalo fam ko, ginajudge ako ng fam ko. Since, medyo parang outside the box thinking kasi siya, pagtitignan siya ng tao. So, diverse, kumbaga. Kaya, yun yung mga struggles ko nung pumasok ako ng music, ang daming judgmentalize talaga. So, si Liay, aka Asian Lee, kung hindi rapper si Liay, she's a painter. O kaya, more on creativity talaga siya. Businesswoman, yeah. Naarok ko naman na siya, but then, yun, more on creativity, more on painting, or sketch portrait, like that. Paano nga pala ako nakapasok ng NPR? As I said, na-discover ako ni Kuya Droys, head ng NPR ever since. So, ayun, dahil sa pagiging artist ko lang din talaga na nag-start ako sa On The Spot. Doon ako nag-start na nakapasok sa NPR dahil din sa rap, syempre, connections, like that. So, masasabi ko lang pala sa hip-hop ng Baguio, it's alive. Alive talaga siya, but then, it's limited. Kasi, sobrang liit ng Baguio, and then, hindi pa masyadong nakikilala yung mga tao dito. So, hindi siya makalabas since hindi tayo masyadong nasusupport ng government here, mga officials. So, alive siya. Sobrang alive. Kasi ang dami palang artist na underground since lumalabas lang sila pag may nagkaka-event. And then, syempre, ang dami nating nadidiscover na ang gagaling nila, promise. Kung titignan mo lang talaga, sobrang galing. Andito lahat ng genre. Madalas na pinapakinggan ng Asian Lee. Wala man siya sa itsura ko, pero gospel songs. So, usually, it's like R&B gospel songs, ganyan, rap gospel songs. Since nasa personality ko siya, but in a way, I still connected with God na nakikinig ako ng gospel rap, R&B, like that. So, yun yung usually na pinapakinggan ko. Sa tingin ko, bukod sa NPR, it's either inside or out ng NPR. NPR, yes, pasok na pasok talaga yan. Kasi, all of us, ang dami kong nakita na sobrang gagaling nila when it comes to like flexibility on all genres. Napapasok nila yun. So, kung outside man sa NPR, hindi mawawala dyan si Buddy. Hindi mawawala dyan sila Kuya KCG. And syempre, mga part ng sila Kuya Pael, syempre,
yun yung mga nakitaan ko ng solid na galing din. And lalong-lalo yan talaga si Bad. Sobrang flexible niya sa lahat ng genre talaga. Hindi siya yung, um, sabihin mong try niya lang. Pero kahit sabihin mong first time niyang gawin, kayang-kaya niyang gawin. So, yun, ang pinagkakabalan ko lang din talaga is business. Kahit pa off days ko yan, since may business yung mom ko, business, more on business talaga siya. So, yun, shoutout pala sa shop natin, si Bonita Preciosa. Nandyan lang yan sa YMCA second floor, room 208. So, shoutout sa mga kasama ko dyan. Mensahe ko nga pala sa batang ako, wag ka na mag-regret. Kasi, kung iisipin mo, hindi mo na mararating yung mga narating mo kung hindi mo na pagdaanan yung kailangan mo pagdaanan. Since, kailangan mo ding i-trust lagi si Lord kasi hindi siya hindi siya nawawala. Ikaw lang din yung lumilihis. Andyan lang siya. So, either way, sobrang sama man ng nangyayari sa'yo o kaya maganda man yung nangyayari sa'yo, lagi niyang ito-turn around yung situation for you. So, si Asian Lee nga pala sa hip-hop is, ang nakikita ko, she's an influence. Influence si Asian Lee sa hip-hop since, clearly, image yan eh. Image yan na prinoprotektahan mo kung tutuusin. So, I'm protecting some image. Influence siya when it comes to kids or anyone, any age. Like, kung makikita mo siya, influence talaga siya. So, mga mensahe ko pala sa mga aspiring artist o kaya yung upcoming mga artist o kaya nag-iisip kang maging artist, don't do it. Kung, syempre, kung it doesn't have any meaning for you or wala siyang pinanggagalingan, wala kang pinanggagalingan kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Kasi hindi talaga siya tatagal. Since it's meaningless, di ba, for you. So, kailangan pag may ginagawa kang isang bagay, outside of that, kahit hindi pa yan music, pag may ginagawa kang isang bagay, make it meaningful. Talaga na may pinanggagalingan talaga siya. Bakit nyo nga ba ako kailangan suportahan? Hindi ko kayo pinipilit, but then when you're looking at it, may gusto kong ipahatid na mensahe. All in all, about kay God lang din yan. Wala naman kayong reason para suportahan, but then if susuporta man kayo, thank you kasi sobrang laking bagay niyan sa amin. Since ongoing artist pa lang kami, to the top pa lang, may goals kami. Syempre, sobrang laking part nyo. Kung susuporta pa kayo, hindi ko na masasagot na sasabihin ko sa inyo, suportahan nyo ako kasi ganito. Pero, thank you. Yun lang naman. So, mensahe ko lang naman din sa sumusuporta. For sure, thank you lang din talaga. And then, sa susuporta pa lang sa akin, wag nyong kakalimutan na i-follow natin yung page para makita nyo kung ano yung magandang abangan sa amin. And syempre, dun nyo makikita yung reason kung bakit kailangan nyo kaming suportahan, di ba? So, yun. Mensahe ko lang din talaga, thank you so much. Kasi, laking bagay kayo. So, yun, ang mga dapat nyo lang naman abangan sa amin is yung mga paparating nating mga events. So, syempre, getting back to being meaningful, nagkakaroon din kami ng events. If y'all need something na support for a cause, mga ganun, hindi naman kami humihingi na sobrang laking kapalit, pero yun yung mga kailangan nyo abangan. So, ayun, abangan nyo lang din naman din talaga sa akin as Asian Lee. May mga i-release akong mga kanta. At some point, hindi siya, pero, ayun, may mga i-release din akong kanta. So, stay tuned lang kayo sa Facebook ko, kayo sa mga pages namin. So, yun, ulit-ulitin ko. Promote ko nga pala ang aking business sa si Bonita Preciosa. So, art collectives yan. And dyan, shoutout pala sa Bonita Preciosa crew. Kina Jasper, ang ating tattoo artist. Kinakali ang ating barber, si Ate Pearl, Gianni, ang ating pinakamagaling na social media manager. And syempre, kay Ryan. Ayan. And syempre, yun, ipropromote ko lang nga pala yun. Uulit-ulitin ko. May shop tayo sa YMCA, second floor. So yes, wag niyong kakalimutan. We are in partnership with 2600 Streetwear. So wag niyong kakalimutan na i-follow yan sa Facebook page, Instagram, and syempre email nila 2600 Streetwear. So yeah, under Northfield Records, we also have
Instagram, so Project NPR pala yung name nun. And then Facebook and then YouTube under Northville Records.